si Mariang Sinukuan. Noong unang panahon, may may rain nasa bundok Arayat. Ang pangalan niya ay Mariang Sinukuan. Dahil siyang isang diwata, alam na sa may-ari ang hukuman ni Maria, sinasabi na may hukuman din si Sinukuan sa bundok Arayat. Tapos, narinig at nakita ni Mariang Sinukuan si Martinez na umiiyak. Sabi naman ni Sinukuan, "Anong nangyari, Martinez?" Sabi ni Sinukuan, "Kasi po kahapon, si Kalabaw, dumamba ng dumamba sa itlog ko." Sabi ni Martinez. Kaya nagpunta si Mariang Sinukuan kay Kabayo at sinabi kay Kabayo, "Kabayo, bakit kahapon dumamba ka ng dumamba?" Sabi ni Sinukuan, "Kasi po ang ingay lang ng pagkokak ni Palaka at naghahanap lang ako ng lugar na tahimik." Sabi ni Kalabaw. At tinawag naman ni Sinukuan si Palaka. "Palaka, anong nangyari? Bakit naman kumoka ka ng kumoka, kaya lumaba ng lumaba si Kabayo, kaya basag ang mga itong ni Martinez?" Sabi ni Sinukuan, Kasi po, si Pagong, ede, ede, nakasu, hawak ang bahay niya. Kaso, humingi lang ako ng sakololo para lang kasi baka mahulugan ako ni Pagong. Sabi naman ni Palaka. Tapos nun, nung kinausap ni Mariang Sinukuan si Pago. Tapos sabi niya, "Pagong, bakit naman kahapon dala mo ang bahay mo? Kaya natakot si Palaka at kumokak at kaya dumamba ng dumaba si Kabayo. Tapos kaya nabasag ang itlog ni Martinez." Sabi ni Mariang Sinukuan, kasi po ayoko lang masunog ang bahay ko kasi si Alitaptap binubukas ang apoy niya, kaya kinausap ni Mariang Sinukuan si Alitaptap at sinabi, "Bakit binuksan mo ang apoy mo?" Kaya natakot si Palakat na masunog, kaya kumokak si Palaka, kaya dumaba ng dumaba si Kabayo, kaya nabasag ang itlog ni Martinez. Sabi niya, "Kasi po kahapon si Lamok, may dalang kutsi araw-gabi at apoy lang po ang panglaban ko sa kutsi." Sabi niya Litap-tap. Tapos sabi naman may Sinukuan kay Lamok, bakit mo naman kasi dinala ang kutsi?" Kaya naman nag-apoy si Alitap-tap, kaya natakot si Palaka. Kaya kumukak ng kumukak si Palaka. Kaya naman nabasag ang itlog. Kaya pala si Kabayo dumamba ng dumamba at nabasag ang itlog ni Martinez. Sabi ni Sinukuan, "Kasi po galit lang ako kay Talangka." Sabi nila mo. "Kasi kahapon po kinagat niya ako." Sabi nila mo. Tapos sabi naman ni Sinukuan, "Lamok, mapaparusahan ka sa ganon. Bakit hindi mo naman siya pinapunta dito para mapatawad siya? Tapos ngayon, nagbayad ka para sa itlog ni Martinez at saka makukulong ka ng 3 araw at nangyari yun." Tapos sabi naman nila mo,
Sa sunod, Martinez, huwag ka na maglagay ng pugad sa lupa. Aralin. Dapat huwag magalit agad kapag may nagkamali. Ang magandang parol. Isang papel itong ginawa ng lolo. May pula, may asul at may buntot sa dulo. Sa tuwing darating ang masayang Pasko, ang parol na ito ay makikita nyo. Sa aming bintana, doon nakasabit. Kung hipa ng hangin tagilid. Parang tao, ring bago na ang bihis at sinasalubong ang Paskong malamig. Kung kami tutungo doon sa simbahan, ang parol na amin siyang tinatanggaw. Ang gabi namang malabo ang buwan at sa tapat ng parol doon ang laruan. Kung aking hudyatan, tanang kalaguyo, mga kapwa-bata ng pahatong ulo. Ang aming hudyatan ay mapagpuhulo. Sa tapat ng lolo tayo maglalaro. Kaya nang mamatay ang lolong yaon sa bawat paghihip ng amihang simoy. Yang nakasabit na naiwang parol, nariyan ang diwa ng aming ingkong. Nasa kanyang kulay ang magandang nasa. Nasa kanyang ilaw ang dakilang diwa. Parang sinasabi ng isang matanda, kung wala man ako'y tanglawan ng bata.